Craving giant fries? How about chocolate with a hint of sampalok? Ang mga pagkain yan, pati mga kagamitan para sa food innovation, ibinida sa isang food expo sa Pasay. Yan ang report ni Bernadette Reyes. Sampalok at tsokolate. Weird mang pagsamahin pero yan ang creation ni Isagani. Dating nagtrabaho sa cruise ship, ngayon lumayag sa pagnenegosyo matapos pag-aralan ng pagiging chocolatier. Yung sweetness ng tsokolate, tapos yung sourness ng tamarind, you have a fruity flavor. Kung ang Amerika mayroong raisins na binalutan ng tsokolate, aba dito sa Pilipinas may sampalok na binalutan ng tsokolate. Manamis-namis na maasim-asim, perfect sa panlasang Pinoy. Hindi siya nalalayan. Actually, mas masarap pa siya doon sa binili ko sa Thailand. Isa pang choco creation ni Isagani ang cacao jam. Why not use the pulp of the cacao jam instead na kaysa sa itapon niya? Ilan lang yan sa mga tampok sa 17th Philippine Food Expo sa Pasay. Meron ding giant fries at donuts with a Pinoy twist. We have yung buko pandan, yung mga pastillas, leche flan, yung mga mango graham sa atin. At bukod sa mga pagkain, tampok din sa Food Expo ang mga kagamitang makatutulong daw pataasin ang kalidad ng mga produkto at serbisyo. Out of the 300 exhibitors, we have 375 na mga equipment. So for the first time, we have equipment manufacturers joining. Gaya ng makinang kaya raw gawing lupa ang leftover food. Kung ilalagay mo siya sa machine, meron ka ng sarili mong compost machine doon mismo sa iyong kitchen. Mainam daw na platform ang Philippine Food Expo para maipakita ang proudly Pinoy products, pati ang pagiging malikhain at business-minded ng mga Pinoy. And it's a chance for our food exporters to be able to showcase the products. Support locals lang po talaga. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.